opinion sa mga posibleng mangyari sa impeachment versus VP Sara. At ang nagsasalita po dito mga kababayan ay si Sir Ronald Llamas, isang political expert. Ano po? Anyway, i-play po natin. Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Magandang gabi, Nina at saka Jack. Opo. Long time no see. Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, nako, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach? Eto, pakinggan niyo mga kababayan. Pakinggan niyo to. Napakahalaga nito eh. Si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, yun, for sure na yan. Sure. Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw? Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, Articles of Impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan. Yan na yung sa plenary session mga kababayan. Na kung saan pagdidebatehan, pagbobotohan, and then kapag nakakuha ng 106 na boto o yung 1/3 ng Kamara mga kababayan, automatic pasok po yan para i-transmit yung article of impeachment dyan po sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Dito sa impeachment na kung makakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende. Anong ibig sabihin ng umaatras? Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary. Kaya wala. Di ba mga kababayan? Ayan, ibig sabihin fake news yung pinapakalat ng kampo ni Sara Duterte ni Harry Roque. Di ba si Harry Roque nagpakalat niyan? Yung kampo ni Harry Roque mga kababayan at yung mga vlogger na kasama nitong si Roque. Sila po nagpakalat niyan. Ngayon, paano nga naman nila nasabi na may mga nag-aatrasa na? Di ba from 53 nga, naging 55 yung boto mga kababayan para maisalta sa plenary. Ito pong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya nga nakakapagtaka, isa nila hinugot na dictionary yung ganong usapin. Tapos sila aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras. Dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3. Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang hinahabol. Higher than 1/3. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung... Doon sa evidence nakita natin. Sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics, para pag nakita ng mga... Sa ating mga kababayan na, ayun nga, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment? Well, yes and no. Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at transmit sa Senado. Pero eventually umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, nung botohan sa plenary. Ngayon tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista sinisigurado na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista.
Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent or at abstain. most mag-a-abstain. Oh. Oh. Pero karamihan dyan baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain. Baka may Pero yung minimum, yung 1/3, halos sigurado ako kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako. Yung tama. 200, baka. No? So, diyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack tsaka Nina. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. At saka isipin nyo mga kababayan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, ang tao ngayon nakatutok sa impeachment ni Sara Duterte. Pag hindi po nila sinuportahan ito, lalo na yung mga bumoto dati na biglang magwi-withdraw, asahan nyo kung ano yung kahahantungan ninyo. Dahil nakatingin sa inyo ang mga kababayang Pilipino natin. Sa tingin nyo ba pagka hindi nyo pa rin sinuportahan ito at hinayaan nyo lang, pinalampas nyo lang, magagalit sa inyo mamamayang Pilipino na naghahangad ng hustisya patungkol sa pera ng taong bayan. Kaya nga mahirap po mga kababayang tawag dito, mahirap isnabin etong issue ng impeachment ni Sara Duterte kasi usapin po ito ng pananagutan. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. Oo. No? Medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yun. Tama. Hindi nila dinenay na meron ng ganung pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa, ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado. At Diba? while you're saying na very glaring and game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong Ano yung sabi dito ni Sir Ronald Llamas? Lalong napahamak si Sara Duterte sa paliwanag ng mga abogado niya. So siguro, yan din mga kababayan yung dahilan kung bakit nagwarla yung lola nyo na dumating sa point na nambato ng laptop, allegedly. bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of pesos, 6 billion, more than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay, I think ngayon siya, umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso? Malamang, ganun ang kanya pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. Of course, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang Vice President at pigilan na siyang tumakbo for any elective position. So, sakit nung para kay Sara Duterte kasi pangarap niya maging presidente. Yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nagko-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. Na-chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado ng Supreme Court. Sir Ronald, ganito, alam natin na malaking kumbaga nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni former Senator Antonio Trillanes. Pero ito nga itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madriaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, bakit wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP? Isa din yan sa palaisipan mga kababayan hanggang ngayon. Bakit si Ramil Madriaga tinadtad ng perjury case ng kampo ni Sara Duterte ni Mans Carpio? Pero bakit hindi nila kayang kasuhan ng perjury mga kababayan? Ito pong si former Senator Antonio Trillanes. Ito nga ay partida. Hinahamon na ni former Senator Antonio Trillanes na kasuhan siya ng perjury case nito pong kampo ni Sara Duterte. Pero bakit hindi po kinakasuhan? Diba? Kasi nga, totoo ang sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes at pag ginasuhan yan, automatic mga kababayan magkakaroon ng pagkakataon si former Senator Trillanes na i-produce lahat ng evidence laban po dito sa mga Duterte. Yan yung dahilan siguro kaya ayaw kasuhan ng kampo ni Mans Carpio, ni Sara Duterte, etong si Trillanes. Kasi hindi nila kaya. Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims
for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at kanyang asawa. No, hindi pa nga kasama rito yung mga claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, pero dito pa lang, na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Carandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes at lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Dahil no less than yung AMLAC ay inaffirm yung kanyang matagal nang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. No? At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Parang lumulubog sa kumunoy si Vice President Sara. Kung diba? Abogado, tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito. Okay, marami nga. Kita nyo, mga kababayan, saglip na nakakatulong yung napakaraming abogado ni Sara Duterte. Bagkos mga kababayan, ipinapahamak pa siya. Kaya nga nasabi dito ni Sir Ronald Aliamas, si Sara Duterte parang lumulubog sa kumunoy. Pero habang lumulubog sa kumunoy si Sara Duterte, tinatapakan pa ng mga abogado niya sa ulo. Yun yung nangyari dyan. Kaya siguro mga kababayan, hindi rin natin masisisi. Etong si Sara, kung may katotohanan man, na nagwarla at nang bato ng laptop, sabay naglock sa kwarto at umiyak ng 12 hours. Kasi ikaw ba naman, ipahama ka ng mga abogado mo. Di ba masasaktan ka sa dami ng abogadong kinuha mo, pero ni isa wala man lang kasing galing ni Attorney Lorna Capunan? Di po ba? Anyway, mga kababayan, bukod po dyan, sa speaking of kahihiyan, kasi kahihiyan kay Sara Duterte yan meron pang isang kahihiyan dito mga kababayan na nangyari, na kung saan itong si Senator Robin Padilla, talagang inupakan ng matindi ni Sir Ronald Aliamas. Ano nga ba yung sabi dito sa People's Tonight? Sabi po dito mga kababayan, ayan wait nga lang, anuhin ko nga lang muna. Yan. Sabi dito ni Sir Ronald Aliamas, ang laki ng budget ng opisina. Daming staff, may unlimited internet, pero hindi nagawang mag-aral ng pinaka-basic. Ito ang reaksyon ng political analyst at dating presidential political advisor na si Ronald Aliamas sa pahayag ni Senator Robin Hood Padilla kahapon, Mayo 4, na ang papel at trabaho ng minorya o ng minority sa Senado ay mag-oppose. Sabi dito mga kababayan, ito daw yung sabi ni Senator Robin Padilla, ang papel ng minority sa legislator ay hindi lamang to oppose for opposition. Shake, kung tutol ka lang ng tutol sa obstructionist ka, saad sa Facebook post ni Aliamas. Ngayong Martes, Mayo 5, bilang payo na may kasamang lecture kay Padilla. Sabi pa dito mga kababayan, ibig ba sabihin kapag may panukala ng majority na taasan ang budget ng education, automatic na tututulan ni Senator Padilla? Sabi pa dito, mga kababayan, nagsilbing political advisor si former nagsilbing political advisor ni former President Noynoy Aquino, sinabi ni Aliamas na ang trabaho ng minority ay maging fiscalizer o check and balance sa majority at magsulong ng political alternatives at vision lagpas sa simpleng pagtutol mga kababayan. Pero nga, kung titingnan nyo yung sinabi dito ni Senator Robin Padilla, ang trabaho ng minority tumutol lang ng tumutol. Yun lang ang alam ni Senator Robin Padilla na trabaho ng minority. Pero kung titingnan nyo talaga mga kababayan, ang silbi ng minority ay for check and balance dyan po sa Senado. Kasi nga, hindi porket may panukala ang majority, tututulan na agad ng minority mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayon pa kay Aliamas, hindi naman mahirap kay Padilla mag-aapat na taon na sa Senado na maintindihan ang trabaho nito. Kung magpupursigi itong aralin ang sariling mandato bilang isang mambabatas, hindi uubra ang puro angas, kailangan sabayan din ang isip na may talas mga kababayan. Sa huli, payo ni Aliamas kay Padilla, ang impeachment ay constitutional duty ng mga senador. Kapag ka tinututulan mo ito, nilalabag mo ang mismong mandato at trabaho mo.
'Di ba, bilang isang mambabatas. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. 'Di ba, kung titingnan nyo, may abogado si Senator Robin Padilla na lagi niyang kasama, which is etong si Atty. Jurado. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Bakit hindi yan maturuan ng kanyang abogado na na ituro yung trabaho ni Senator Robin Padilla bilang mambabatas? Bakit hindi ipaintindi kay Padilla yung kanyang mandato bilang isang mambabatas? Kasi tingnan nyo mga kababayan, tuwing magsasalita itong si Robin Padilla, napapahiya po siya. Nabubobo siya ng taong bayan. Kasi nga, yun na nakikita ng taong bayan eh. Nagiging boplax, etong si Senator Robin Padilla, nagiging bonak, ika nga mga kababayan. Kasi nga nakakahiya, ang laki ng budget ng opisina niya, may internet siya, may mga abogado siya, bakit hindi siya magpaturo? At dapat bago siya magsalita, magtanong muna siya sa kanyang abogado mga kababayan kung ano ba yung mga sasabihin niya na makakatulong, hindi yung makakaperwisyo pa. At makakapagdulot ng maling isip sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Maling impormasyon sa isipan ng taong bayan. Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga sinabi ni Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte at patungkol po dito mga kababayan kay Senator Robin Padilla? Kasi nga ang pananaw ni Robin Padilla, pag minority, dapat laging tutol sa majority. Ano po, yun yung pananaw ni Robin Padilla. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.